Ano, unang-una, yung funding constraint. Walang pera ang gobyerno para buuin lahat yun. Pero we have to safeguard. Kaya nga sabi ko, unlike in other countries such as Japan, na develop, may pondo talaga para dyan, before they apply a restoration activity or works, sinisecure muna nila. Kahit naman temple yun, napakalaki. Kinikwento ko nga sa inyo na obserbahan ko sa Japan, yung huge structure na parang ang laking gymnasium. So pagpasok ko, I was really amazed kasi yung old temple lang yun nando. Yun sa kanila kasi, to secure muna. Isi-secure muna yung structure. Kasi wala pang activity, wala pang restoration activity. Kaya naman, nag-build sila ng huge structure to preserve, to regulate yung room condition pa kasi di ba may mga 4 seasons sila. At of course, hindi ma-expose sa iba-ibang elemento. Kasi kung expose lang yung katulad natin dito, wala naman tayong pondo, kasi una, limitado lang ang budget ng gobyerno, at of course, hindi natin yan, kahit sasabi mo ito endanger na, hindi pa rin ma-actionan yon. Now, of course, sa kanila, kung endanger na yan, risk na, iano mo nila, poprotektahan mo na nila at gagawa nga ng huge structure para protected na yan muna. Kahit na later na gagawin yung restoration work, at least secure na sa iba-ibang elemento. Wala nang panganib na magpo-frozen siya kung mag-winter or makikiln dried siya kung extreme exposure sa araw and everything. And of course, not to mention yung mga human factors na vandalism and everything. So, napoprotektahan yun. Because may budget sila. Sa atin, wala, nakatiwangwang lang. So, kasi sa restoration, very tedious na proseso at malaking pondo. Now, going back to kanina, piece by piece ginagawa yon, pinoprogram. Yun ang pinasabi namin sa DBM for approval para mabigyan ng pondo. Pero yun, phase 1 ganito, now, phase 1 lang muna gagawin. Now, come next year or quarter, meron naman pondo sa phase 2. Take note, yung ginawa mo ng phase 1, may portion doon na babalikan mo na naman. Kasi yung parts na yon, may mga ibang, yung hindi mo kasama sa phase, for sure may mga deteriorated yan or ibang elemento na aging gumapang naman doon o patawag dito, gumapang or na-infect na naman yung existing na ni-restore mo. So, never ending ang restoration. A lot of maintenance. Then, of course, when we say maintenance, kasama na doon yung sinasabing maintenance and utilization. That's the last part. Yung number 8 yan na process. Yung napakalaga yung maintenance and utilization kasi you don't just maintain it para ma-preserve yan, pero nandun yung utilization. Inayos mo nga, ni-restore, pero hindi mo naman ni-utilize, eventually magde-deteriorate yon. So paano namin inasabi yung maintenance and utilization para maanap yung process number 8? Of course, dito na nag-aano na kami ng mga iba-ibang function. Dito na pumapasok yung mga adaptive reuse, ginagawa namin museum or iba-ibang activity para nagagamit yung structure. At the same time, mayroon kang nakabase ka sa community, na-involve mo yung community, may immersion yung community because yung community, pag nakita nila na may part sila doon, may kinokondak ka ng mga let's say program or may mga training. Or in fact, sa amin, gumagawa kami ng mga e-library doon sa loob. May part yun doon na ginagawa namin e-library wherein we install mga computers. Of course, interactive yan sa mga student na pupunta doon para mag-research. So, dito nakikita yung may sinasabing immersion. Yung community, na-appreciate nila yung heritage because nagagamit nila. At alam nila yung paano, ang feeling ng, dito pala, kung ilang oras ka nandito sa heritage structure, ito ang feeling mo na nandun. At the same time, na-appreciate ng community. So, ini-involve natin ang community by means. So, paano natin ma-touch base yung community or involvement or immersion? Of course, yung mga programa mo, yung sinasabi natin, mga adaptive reuse. Gumagawa ka ng iba-ibang programa, minsan may mga show doon or ginagamit sa mga iba-ibang training program, seminar, ina-allow natin na gamitin yan para naman at the same time, na-utilize yan after, in that manner, kung na-utilize, nami-maintain mo yun ng tama. Hindi nagiging idol lang kasi, nga, mini-maintain mo, hindi mo naman i-utilize, eventually, mabubulok at mabubulok din yun. Aanayin at aanayin din yun kasi nga, di ba, kakapal yung alikabok. Kaya naman kung, naalagaan, pero kung ni-utilize natin, by, sabi ko, involvement in the community, iba-ibang activity, where in the community, nagkakaroon ng opportunity na
mapunta yun, may immersion. So, nami-maintain natin ng tama kasi nga ginagagamit at the same time, ang purpose talaga natin yung appreciation ng community na mabigyan nila ng significance or value yung heritage. Kasi may immersion eh. Pero kung wala nun, ano ba, old house lang siya, bahay ni ano yun, gano'n, bahay ng hero. O ano ba, gano'n, dinadaan-daanan lang. Pero kung nakakapasok sila sa loob, nakakapag-research sila doon, nakakapag-attend sila ng mga concert doon, nakakapag-attend sila ng training kasi venue yon, mas more na-appreciate na may pakinabang pala ito. At of course, may immersion nga. So very important yung immersion na sinasabi. Yun ano. Sa community, ibig mo community. Now, sa pagre-restore naman, yun tapos na kung operational. Pero sa preparation pa lang noon, kung piniprepare mo ang, let's say, isang structure to be restored, madalas sabi namin, i-touch mo yung community. Ibig sabihin, yung local, yung hiring ng mga laborer habang sa restoration, i-involve din, i-hire. Iyan na ina-advise namin. In fact, nasa condition namin yun with the contractor, you hire local labor. Para din ma-appreciate yung mabigyan ng value ng local. At least sabi ng labor yung taga doon, kami yung mga na trabahador na gumamit. So of course, di ba? They are proud na ito kasi heritage namin, lalo na belongs to our province, naging part siya doon sa rehabilitation noon. So gano'n again, may sense of yung appreciation na naman. So ina-advise namin ng mga contractor na yun sa pag-restore pa lang, yung mga restoration work, you hire local labor. Yun, and yung community-based din yun, yung sinasabi natin. And of course, yung sinabi ko na kanina, pag medyo tapos na, yung operational na, ito na. May mga activity ka na wherein mapupuntahan ng mayroon ng attachment sa community because may activity ka nang ginagawa. Now that is part of sinasabi nating maintenance and utilization, which is very important. Without that, magde-deteriorate din yung kahit naman ni-restore mo ng state of the art na manner of doing it, pero hindi mo naman ginagamit, magde-deteriorate yun, sayang lang. So very important yung maintenance and utilization. Sir, last time po kasi may interview po ako. Tapos nabanggit po na yung NHCP daw po may specific daw po silang framework. Parang may sarili daw po kayong framework sa pag-maintain ng mga heritage buildings. Yes. Unang-una, kami, di ba, ang aming ang nasa jurisdiction na namin is something with historical aspect, historical, both historical and cultural, gano'n. Nasa pag-maintain, may framework talaga kami. Kasi nga, unang-una, although we will train abroad, training kami abroad, more on sa Europe kami, kasi Italy lahat kami, ICROM lahat kami, pero may aside from ICROM, Japan, yun ang common, Kasi yung mga NGOs, karamihan din sa kanila, sa Germany sila, sa So minsan, ibang mga anturo, But of course, kami nga, sabi ka namin, all around kami, globally, nag-ating kami ng iba-ibang international training. Ang aming pinipick up namin yun, kasi yun yung proven, let's say, by lecturer, yung lecturer, German, of course, ibibida na yung German concept ko. Diba? Yung Italian naman, ito yung Italian concept ko. Lahat tayo international training program yun . Now, ikaw naman, kaya sinasabi kami may very specific, pero because kami, ina-apply namin, hindi namin basta-basta ina-adapt yun. Hindi katulad na, di ba? Ito natutunan ko sa Germany. Pag uwi dito, sige, the German concept of applying the plaster. Iba ang method doon. Iba ang, hindi in context na yun. Iba ang setting natin dito, ang behavior. So, kaya nasasabi na may specific kasi nga, nag-formulate talaga kami as mentioned earlier, nag-formulate kami based doon sa condition ng mga remnants. May clinical study kami, laboratory and everything. May material engineer kami, complete kami ng mga equipment. Then, of course, we analyze the mixture and everything. So, sabi ko nga, ang application, kaya may sarili takahalaga kami framework based on in context with the local, contextual doon sa local setting. So, tignan lang gina-contextualize namin. Kaya nasabi ng iba na meron kami specific framework. Hindi rin basta, although we formulate our own to contextualize the principle. Kasi generic yung principle doon. Applicable sa Europe yun kasi proven yun. Iba ang condition, pero
nakapag-training kami, dadala na namin, uwi na ka sa Pilipinas, yung principle na yon, iti-testing din namin. So, magpo-formulate kami na adaptable sa local setting. Hindi purely i-adapt namin yon. Kaya nasabi, may sarili kaming framework talaga. Because you have to contextualize the situation, di ba? Parang ikaw na rin ang magkaroon ng ano, di ba? Deviation, ano? Parang sinabi mo, ito ang sangkap sa pagluluto ng ganong spaghetti or sunset. Di ba? Pero ikaw, of course, meron kang sarili, di ba? Kung Italian, di ba? Ano tag dito, maasim-asim kasi more on, di ba? Tomato based, di ba? Italian eh. Masim-asim yun. Pero sa Pinoy, hindi ko gusto yan. Gusto manamis-damis kasi iba yun sinasabi ko. You now set a standard, a framework, sarili mong application. Pero yung method, ganun pa rin yung methodology. Pero iba nga lang ang mixture kasi i-contextualize mo sa local setting. Kaya nasasabi nila, ang NCP may sarili talaga. We formulate our own with reference to the international standards. Yun. About po dun sa mga frameworks, nakikita po ba siya sa ano? Like may copy po ba online? Wala, kasi kami, framework na sinasabi namin, meron kami nga, di ba? Kung mayroon kaming for a specific project, nag-prepare kami ng mga document, particularly yung DES, nandun na yung scope of work and everything, specification, nandun yun. Sa mga project folder. Pero hindi yan accessible kasi, kung baka confidential nga yan, you can, upon request for academic purposes, pwede ipakita siya, may mga file na naka-folder. Per project yon. Yun ang sinasabi, nandun lahat yun. Nakadepende po talaga sa lahat. Yes, oo, nandun. In fact, part of documentation niya kasi nga, for the purposes of mga researcher or student like you, accessible yun. Kasi doon yung makita yung talagang actual approach ng application ng mga theories and principles. At ano yung mga deviation na ginawa namin. Documented yan. Okay, sir. Next question po. Do you think the international charters made by ICOMOS are the best practice and is sufficient for the Philippine setting? Particularly po yun sa San Agustin City. Well, personally, sabi ko, not totally. Because sabi ko, subject, yung pinormulate yan, not using a European concept because ang nag-formulate yung taga Europe. Yun ang setting nila. Kasi yun, di ba? So, sila nag-formulate. Kaya nga sabi ko, kung dito naman sa tropical mo dadalhin, magkakaroon ka ng deviation. Pero international standard, yun ibig sabihin, kahit na international organization yun, naglagay lahat sa ICOMOS, hindi ibig sabihin na applicable na lahat sa lahat ng situation, hindi. Ikaw na ngayon ang depende nga sa contextualize mo na. Diba? Parang pagkain, depende na sa panlasa mo, ayaw mo ng spicy. So, i-minimize mo yung mixture. Hindi sabihin, kasi yun ang sabi sa menu. Dapat ganito, ilang gramo ang spicy, chili na ilalagay mo. Bawal nga sa akin ang chili, di ba, spicy. So, I have to debate. Nagkakaroon ako ng another mixture. Pero yun pa rin, ang proseso ng pagluluto. Ganun lang yun. Ganun ang sa restoration, Kaya hindi ibig sabihin na international standard, perfect na yun, hindi. Because perfect yan doon sa setting nila sa Europe. Kasi formulated yan doon. Kaya sabi ko kanina, i-adapt na ngayon dito sa Philippines, tropical, you must adapt it, mag-a-adjust, magkakaroon ka ng adjustment na dapat contextualize sa local setting. Sir. Tapos, may follow-up po ako. Do you think po the existing Philippine Charter is enough to protect our heritage buildings po dito sa Pilipinas? Kasi di ba po may existing meron tayong heritage law, of course. Yung heritage law naman, ito yung mga stakeholder dito, nagkakaroon ng contribution yun ng iba-ibang cultural agency and other expert. Of course, hindi sufficient yan kasi meron pa rin kulang sa mga, although may IRR, may implementing rules and regulations, kaya lang, may mga bagay na parang hindi appropriate, hindi applicable. So there is a need for refinement, enhancement, and modification refinement. Just like other law, national law, yung IRR, of course, kaya nga may IRR kasi doon mo i-modify or enhance kung hindi na applicable yung provision. Pero IRR lang pwedeng galawin mo kasi nga, yung Republic Act, it's a congressional act. Nobody can just amend it or enhance it. Kaya naman, parating may IRR. So sa IRR ng heritage law, there is a need for refinement na lang. Kasi parang yung iba hindi appropriate or hindi talaga applicable. May applicable pero nagkakaroon ng problem nga sa